Usap-usapan po ngayon ang statement ni VP Sara nung sinabi niya na ina-appoint niya ang sarili niya bilang designated survivor matapos niyang sagutin ang tanong sa kanya kung siya ay pupunta sa SONA ni President Bongbong Marcos at sinabi niyang hindi. Gusto ko pong i-share sa inyo yung videong ginawa ko sa aking kabilang channel para po maging aware tayo, maging alerto tayo. Kasi baka hindi alam ni VP Sara kung ano yung statement na kanyang binitawan, na ito ay merong epekto. But then again, tulad ng sinasabi ni ex-President Rodrigo Duterte, sana nga nagbibiro lang si VP Sara. Kaya lang, what if kung hindi? So panoorin po natin itong video na to at kayo na po ang humusga. Intindihin yung mabuti kung ano ang ibig sabihin ni Vice President Sara Duterte. Let's all watch this. Ang importanteng event po ang mangyayari sa July 22, 2024. At yun po ang SONA o ang State of the Nation Address ng ating Pangulong Bongbong Marcos. And as in any other SONAs, marami pong pupuntang mga government officials, mga ex-government officials para pakinggan ang magiging SONA ng ating presidente. Although syempre, hindi naman po yan compulsory, lalo na dun sa mga ex-government officials. Pwede silang umatid, pwedeng hindi. Dahil unang-una, yun naman pong State of the Nation Address ay para sa taong bayan. Dahil ilan na pong mga ex-government officials ang nagpahayag na hindi sila makakapunta. Sabi po dito sa GMA News Online, ex-Vice Presidents Robredo, Binay, De Castro won't attend SONA 2024. Former Vice Presidents Leni Robredo, Jejomar Binay, and Noli De Castro will not be attending President Ferdinand Bongbong Marcos' third State of the Nation address on July 22. Yan po ang sabi ni House Secretary General Reginald Velasco. Former VP Robredo sent regrets that she cannot attend, as well as former VP Binay. Robredo served as Vice President during then-President Rodrigo Duterte's term from 2016 to 2022. Binay, on the other hand, was Vice President during the tenure of President Benigno Noynoy Aquino III from 2010 to 2016. Velasco also said that De Castro, who served as Vice President during the term of former President Gloria Arroyo from 2004 to 2010, will not also attend. Well, sa kaso po ni Robredo sa kanibinay, understandable po dahil mga dilawan yan. Yung kay De Castro naman, ang daming nag-a-agree dahil nung siya po ay Vice President, halos hindi po naramdaman ang presensya ni Noli De Castro. Velasco said former Presidents Rodrigo Duterte and Joseph Estrada are yet to confirm attendance. Pero ito, definite na siguro to, na si Digong hindi po a-attend yan. Yun naman pong kay former President Estrada, well, kung kakayanin po ng katawan ni former President, baka po umattend siya. Although wala pa rin po silang mga confirmation. Vice President Sara Duterte is also yet to confirm if she will be present. Pero nagsalita na po si Vice President Sara Duterte at sinabi niya na hindi siya a-attend. Nung tinanong po siya kung siya ay pupunta sa SONA, ang sagot po ni VP Sara, "No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor." So kawalan ba si VP Sara kung hindi siya a-attend sa SONA ni PBBM? Kahit naman wala siya doon, hindi po hahanapin ang kanyang presensya. Kaya lang, medyo itong sinabi niyang ito, "I am appointing myself as the designated survivor." Medyo meron po siyang chilling effect. Alam niyo po ba kung bakit? Ano po ba ang ibig sabihin ng designated survivor? Sabi po ni Mr. Google, the designated survivor usually is a member of the President's cabinet and is chosen by the President. Being the designated survivor does not guarantee that this official will be the person to assume the presidency in such a situation. So ang pagkakaintindi po kasi niyan, doon sa mga designated survivor, pwede silang hindi umattend sa mga events ng presidente. Para just in case na may mangyari sa presidente dun sa event na yon, sigurado pong may papalit sa kanya. And that is the Vice President. Kaya lang nung sinabi ni VP Sara that I appoint myself
as the designated survivor, medyo mapapaisip po tayo. Nagbibiro kaya itong si Sara Duterte or may something? Dahil sabi nga po dun sa meaning ng designated survivor, if anything happens to the president during an event, the designated survivor will assume the presidency. Pero kahit naman po hindi sabihin ni VP Sara yang na inappoint niya yung sarili niya as the designated survivor, nakalagay naman po sa constitution natin na if anything happens to the president, ang vice president po ang papalit sa presidente. So, ano tong ibig sabihin ni VP Sara? Is this one of her jokes? Or yung tulad na sinasabi ng tatay niya, napasasakayin kayo ni Sara, paiikotin kayo, dadaanin sa biro? I don't think ito ay biro. Dahil kung ito po ay biro, aba hindi magandang biro ito. Parang may pinahihiwatig si VP Sara na merong banta sa buhay ni President Bongbong Marcos pagdating ng SONA. Nag-comment nga po si Representative Joel Chua sa statement ni VP Sara. Sabi po dito sa Facebook page ng 31 Million Movement, Representative Joel Chua cautioned VP Sara Duterte regarding the designated survivor, referring to someone who can assume the presidency if those in line of succession dies in a mass casualty event. Ano ba yung mass casualty event? Yung marami pong tao dun sa isang event. Kung may mangyari at maulit yung Plaza Miranda, di magkakaroon po ng mass casualty at madadamay doon ang presidente. And in the event that something happens to the president, handang-handa na po ang vice president to assume the responsibilities of the president. So pagpapatuloy ni Representative Chua, such a joke is not in good taste because the security of the President of the Philippines is not a joking or laughing matter. Great care is taken to ensure the security of the President, especially during the SONA. Hindi nga po, ito ang sinabi ng tatay ni VP Sara na si former President Duterte na mahilig mag-joke time itong si VP Sara. Well, kung ito po ay biro, tulad ng sinabi ko din, hindi po siya magandang biro. Basahin ko po yung statement ni Representative Joel Chua. I appreciate Vice President Sara Duterte's humor when she said, I am appointing myself as the designated survivor when she said she is not attending the joint session of Congress for the third SONA of President Ferdinand R. Marcos Jr. However, given current political tensions, such a joke is not in good taste because the security of the President of the Philippines is not a joking or laughing matter. Great care is taken to ensure the security of the President, especially during the SONA. Strictly speaking, Vice President Sara Duterte does not have that appointing power for a designated survivor because it is the 1987 Constitution that designates the Vice as the first next in line to succeed the President. To be specific, the two paragraphs of Section 8 of Article 7 of the Constitution provides for the succession to the President and to the acting President. The second paragraph gives Congress the mandate to produce an enabling law for the acting President situation. So, hindi po kailangan i-appoint ni Sara ang sarili niya as the designated survivor. Dahil kahit na po hindi niya sabihin yon, if ever anything does happen, automatic po yan. The Vice President will assume the presidency. So bakit kailangan magbitaw ng ganyang statement si VP Sara? May nagpaplano against our President na hindi natin alam, pero alam ni Vice President Sara Duterte? So sana isipin na lang natin na nagbibiro lang si Sara Duterte. Kasi kung hindi po siya nagbibiro, hindi niya na iniisip kung ano yung mga binibitawan niyang salita. And again, baka may banta nga sa buhay ni President Bongbong Marcos na hindi natin alam, pero alam ng ating Vice President. Hindi na ba talaga makakapaghintay ang 2028? Yan, matapos niyong mapanood yung video, ano sa tingin ninyo? Nagbibiro lang ba si VP Sara? O hindi niya alam ang ibig sabihin ng kanyang sinabi? O talagang may nagbabalak ng masama sa ating presidente na alam
ni Vice President Sara. Ipagdasal po natin ang kaligtasan ng ating Presidente Bongbong Marcos na wala pong mangyaring masama sa kanya at sana siya ay patnubayan ng ating Panginoon Diyos. Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues, maraming salamat po.